Paano kung nasa kalagitnaan ka ng gabi at nasiraan ka habang ikaw ay naglalakbay at naligaw ka sa kakahuyan? Ano kaya ang unang-una mong gagawin? Tatakbo ka ba o patuloy na magpapatuloy? At gaano ka kasigurado kung abandonado ba talaga pinuntahan mo? Dun, may mga bahay doon, pasukin natin. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Master, past the hour of 11 o 11 na po ng gabi. So itong nakikita nyong daan na po ito, magkapatid po na nanggaling dito. Yan. Actually, marami raw nang hold up dyan sa part na yan. Kaya, hindi tayo pwede magtagal. Galing po sila dyan. Nakasakay sila ng tricycle. 4:30 AM. Ngayon, mamamalengke dahil birthday yata nung magulang nila. Yung magkapatid na nakasakay po ng tricycle, dumiretso po dito. Yan. Ito yung pinaka bypass road. Oo. Kumbaga parang nagmadaling tumawid or what. Hindi ko alam kung sino yung may kasalanan talaga. Diyan na po sila nawala ng buhay. Yung mga part na yun. Ang kinakatakutan ko naman dito mga master, yung hold upper. Pansin ko lang medyo nagloloko tong motor natin. Sana wag naman tayo magka-problema mamaya. Tara. Mag-isa lang naman po ako kasi. Nakikita nyo naman, walang magtatago dyan sa damuhan. Charot. Ayun ang hirap guys pagka alam mong wala kang kasama. Nakikita nyo naman yung daan guys, ang creepy, di ba? Kabilaan bukid, yo. Pwede naman ako mag-video habang nagda-drive pero mas delikado, baka mamay may madaanan tayo dito, 'di ba? Napakahirap mag-isa talaga mga master. Kailangan ko na talaga ng pwede naman tayo nag-iisa pero kailangan natin talaga magkaroon ng sasakyan soon. So ito naman nakikita nyo mga master, ito yung part na nagbabike yung yung pinsan ng pinsan ko. Kwento ko lang sa inyo, kinikilabutan ako nagbabike daw siya dito sa part na ito kasi dito yung may mga tindahan dyan. Ngayon ang kwento niya sa akin, yung nagbabike siya na napakabilis niya, meron siyang hinahabol. Actually nakainom daw siya ng time na yun. Nagmula raw dito sa may puno na ito papunta doon sa kabila, hinahabol niya yung parang at kala niya tao. Ngayon, napakabilis niya kasi habang bumibilis siya, napakabilis ang padyak niya. Napapansin niya na mabagal lang yung napapansin niya na parang hindi niya maabutan yung habang nakabike siya, nagmamadali siya hanggang sa hindi niya nalampasan guys. Ngayon, bigla na lang daw nawala yung parang anino na yun na parang tao. Akala niya ng una tao. Nung malapit na siya, yun, na-confirm niya na hindi pala tao guys, kundi anino na hinabol niya ng bike, hindi niya mahabol-habol. 'Di ba? Napaka-creepy ng lugar na ito kasi ang isang lugar, paniniwala ko guys, kaya nagiging creepy dahil pag may mga nangyayaring krimen, marami daw po kasi ditong itinatapon. O alam niyo na guys, hindi ko na sasabihin. So kanina hindi ko lang masyado na elaborate dahil nagmamadali ako dun sa pinanggalingan natin. Ang sanhi po ng pagkamatay o ng pagkawala ng buhay ng dalawang magkapatid ay yung malaking dump truck na yumupi po sa kanila. Kumbaga niyupi po sila mga master. So ito, base po ito sa mga kwento din at hindi po ako mag-aano sa inyo ng story ng gawa-gawa lang guys. Although wala tayong na-interview dito, ito po yung talagang sikat na lugar sa Cavite na talagang pinagtatapunan po. Malapit dito yung pinagtapunan ng sinasabing yung na-hazing. Ako po may paparating na hindi ko alam kung tutuloy. Ito lang kasi guys malapit lang sa part na ito. Hindi ko naman sa inyo mapinpoint yung location, pero dito talaga nakita yung mismong na-hazing nung time na yon. May dumadaan Actually may dumadaan naman dito. Yan. Ngayon dito sa part na ito, pag dinerecho mo yan, ayoko, hindi kalabutan ako kasi mag-isa lang kasi ako guys
Ay, nagbiblink ko. Oh. Ay. Ay, grabe. Nagna number 3 po, oh. Parang may humakakbang sa likod ko. So, yan, mga master, babala lang po. Wag nyo pong gagayahin ito na mag-isa po kayo talaga. Professional lang ako. I'm not saying na professional ako, pero sa tagal ko na po nagbablog 3 taon, madalas mag-isa ako sa sementeryo. Grabe po yung blink ko. Nawala. Pag pinapansin mo, ginagawa ko lang naman ito dahil talaga adventurous po ako. Pero nasa sa inyo naman po yan. Ako, wag lang talaga kayong, as long as possible, nagpapasalamat ako sa mga concern na dapat may kasama ka, master. Meron kang dapat, pag pumupunta ka sa lugar. Gustuhin ko man po, kaya lang, sa ngayon, hindi ko pa masabi sa inyo. Saka ko na lang i-explain, guys. Tignan nyo. Hindi po nawawala yung pag-blink-blink niya. Kasama pa rin natin si Gray na malapit ng ibenta, nakakalungkot man. Pagbalik ko ng Mindanao, hindi ko na din ito magagamit, guys, kasi yung dalawang kapatid ko meron na silang sasakyan, kaya ito nasa bahay lang to, hindi na rin ito nagagamit. Kaysa naman sa masira, ibenta na lang po natin kung sakali. Kung interested kayo, PM nyo lang po ako. Total ito, nagbigay naman sa atin to ng more than 5 to 6 million views naman po yung naibigay niya kahit papaano sa atin. Kaya nakakalungkot man, kaysa naman sa masira, 'di ba? Ibenta na lang natin sa tamang tao na deserve na pag-iingat nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please help me to reach 1 million. Malapit na po tayo umabot ng 1 million subscriber. Kita nyo, hindi na siya nagbi-blink. Paki-like na rin itong video ngayon at huwag kalimutan mag-share at mag-comment ka na. Lagi kang mag-comment. So, ito, kinakabahan ako ngayon, guys, kasi umihi lang ako dito sa may part ng yan, ito yung kalsada. So ito po yung bandang part ng Cavite. Meron po ako nakita rito sumasakit yung chat ko, just me. Nasiraan kasi tayo, guys, hindi ko alam kung biglang bakit ayaw mag-start ng mag-isa pa lang naman ako ngayon. Tignan nyo, guys, wait lang, paano ba ito ayusin? Yan. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paanong nangyayari dito. Kasi sobrang lakas ng kaba ko, mga master. Hindi ko po alam kung anong part to ng Cavite. Pero di ba nakakatakot naman talaga rito sa part ng Cavite. Oh my gosh. Bakit may swimming pool? Mga master, kinakabahan po ako. Kasi umihi ako dito sa harap. Hindi ko alam kung may something na bakit ako kinabahan bigla. Napansin ko na itong parang abandonadong part ng, oh my gosh, tingnan nyo, guys. May pool. Ayan, hindi kasi siya ma-zoom, Ano to? Resort ba to? Wait lang, may dumadaan kasi baka mapaghamalan tayong pinatay ko muna ilaw. Pero nandun yung motor natin sa ayan, nabibingin dalawang tenga ko. Magdadasal lang ako, guys, bago natin ito pasukin. Samahan niyo po ako sa aking papasukang ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, guys, ganyan pong ginagawa kong prayers. Hindi ko po madalas sinasabi sa inyo. Hindi din ako nagdadasal ng may camera talaga, pero para lang sabihin nyo na ako'y nagdadasal talaga. Ay, Diyos mo. Ang hirap. Papasok pa tayo. Ako lang mag-isa. Oh my gosh. Ay.
Nasabit ako. Nasabit ako sa wire. Tulong. Oh my gosh. Nasabit ako sa wire. Nakakabahan ako. Huwag na kayo tayo pumasok. Sabit ako sa wire. Ito, nakapasok tayo. Bakit may pool dito? Alam mo, parang nakita ko na to sa panaginip ko. Siguro guys, balikan ko to ng araw. Ang bigat. Ang bigat po, pasensya na. Nangangatog ako. Narinig nyo? Parang may sumipol. Extreme ito. Actually, itong vlog natin ngayon, panghaling special. Ano yan? Pagtaka naman. Hindi ko nang gagamitin yung flashlight. Medyo kinakabahan ako sa flashlight eh. May mga bahay doon, pasukin natin. Pero ibang pakiramdam ko rito sa pool. Kumakabog yung dibdib ko eh. Subukan natin guys. Wait lang, kunin natin tong EMF. EMF tayo. Hi, I'm RJ. Meron po ba dito? Kung isa natin. Ganun palang pakiramdam pag mag-iisa ka ulit. Matagal na kasi kung hindi nagbablog na mag-isa. Wala naman. Patayin natin yung EMF. Diretso tayo doon. Wait. Parang kakaiba tong lugar. Ayoko na. Teka lang. Ito palang pulo. Kakabahan ka na eh. Napaka-creepy ng itsura niya. Ay! Grabe po yung kabag ng dibdib ko guys. Naligaw ka dito sa isang lugar na wala kang idea. Bakit ganito? Bakit dito itinayo sa kagubatan tong resort na ito, di ba? Nakakapagtaka din. Mag-isa lang po ako ah. Napatay ko yung ilaw eh, kasi baka yung mga dumadaan hindi natin masasabi kung wait lang guys. Dalian natin. So makikita nyo abandon na totally itong parang resort. Parang resort na ito.
Ano pa kami pakawalang aso? Bakit may aso dun? Teka, tara. May bahay. Tara. Tara guys. Baka pakawalan yung aso. Parang hindi siya abandoned. May aso eh. Ibig sabihin may tao. Hindi siya abandoned, gagi. Tara. Ayun na. Pakita ko sa inyo lang. Balikan natin ang araw guys, pasensya na dito na natapos. Patanong natin kung ano. Sana gumagana na yung motor. Kasi pa-stop siya. Full tank naman ako guys. Kinabahan ako. Tara na. Mandar ka. Andar. Andar Kasmi. Oh my gosh, ba't may kasama mga tuta yun? Ayun! Hey, ayoko na doon! Miss me you guys, first time ko yun. Napagkamala mo abandon yung lugar, pero hindi naman pala. At may aso pang parang pinakawalan. Comment below kung pamilyar ka. Basta Along Cavite po ito. Ito po yung tsura ng daan. Kaya pala sabi ko kanina, parang hindi siya abandon. Pero yung itsura niya, diba, makikita nyo naman parang abandonado na talaga. Ngayon, babalikan ko, subukan ko balikan kinabukasan. Ipagtatanong natin kung talagang abandonado ba talaga yon, or baka naman may nakatira, di ba? Napaka-risk taker mo talaga, Master Gala. Ito yung lalaking tumatak. Bata, ba't ka tumatakbo? Wala. Wala doon. Grabe yung kabak.